Tungkol naman sa paglawak ng NATO, Alam mo na ang aming posisyon sa pagpapalawak ng NATO at hindi pa rin ito nagbabago. ang Ukraine ay nananatiling soberano. May karapatan itong pumili ng landas para sa seguridad nito. Wala akong nakikitang anumang espesyal dito o anumang maaaring makasira sa relasyon ng Russia at Ukraine. Posibleng lumala ang relasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Iyon si Putin noong 2002 bago siya naging bagong Tsar ng Russia, bago niya binago ang konstitusyon ng Russia upang masiguro niyang habambuhay ang kanyang kapangyarihan. Pero ngayong hawak na niya ang ganap na kapangyarihan, ayaw niya ng kapayapaan, gusto niya ng bahagi ng Ukraine. Dahil dito, hindi na niya kinikilala ang Ukraine bilang soberanong estado at tinuturing ding banta ang NATO. Pakinggan niyo lang ang sinabi niya 2 araw na ang nakalipas noong Disyembre 17. Hindi kami humihingi o nagdedemand ng kahit ano mula kanino man. Ang ginagawa lang namin, ipinipilit lang namin, ay panatilihin ang mga pangakong ibinigay sa amin. Sinabi sa publiko na hindi magpapalawak ang NATO papuntang silangan, pero ano ang meron tayo ngayon? Binaliwala lang nila ito. Nagkaroon ng sunod-sunod na paglawak. Hindi naman kami humihingi ng espesyal, ang gusto lang namin ay igalang ang mga pangakong ibinigay sa amin. Sabi ni Putin, nangako ang NATO sa Union of Soviet Socialist Republics na hindi ito magpapalawak. Sa kasamaang palad, sinabi ng leader ng Soviet na bahagi ng negotiation kasama ang NATO na walang ganoong pangako. Sa katunayan, sinabi pa niya na hindi man lang nila ito napag-usapan. Hindi nagpapalawak ang NATO, kusa lang sumasali ang mga bansa sa pamamagitan ng pag-a-apply. Hindi umiikot ang NATO para kumbinsihin ang mga bansa sumali. Pakinggan mo na lang ang mensaheng ito. Galing kay Mikhail Gorbachev, huling leader ng Soviet. Pinabubulaanan nito ang lahat ng kasinungalingan ni Putin. Ngayon, tinatanong ako kung bakit hindi nilagay sa kontrata na bawal palawakin ng NATO sa silangan. Noon meron pang NATO at Warsaw Pact. Paano natin ito maisasama kung hindi naman natanong noon ang tanong na iyon? Noon, hindi siya nagtatanong. Ibig sabihin, totoo bang isang alamat lang na niloko kayo ng kanluran tungkol sa pagpapalawak ng NATO sa silangan? Totoo ang alamat. Oo, totoo na nga yun. Alamat lang talaga yon. Ang press, ang mahal nating press ay may pakialam din sa laro. Hanggang ngayon, may mga maling teorya na ang Moscow daw ay may mga pangako noong proseso ng muling pagkakaisa ng Germany. Bago ito sa patatapos ng 2+4 na kasunduan na hindi magpapalawak pa silangan ng Western Defense Alliance, iginiit namin na ang Germany ay hindi kabilang sa isang defense alliance kaya't ito ay isang neutral na lugar. Pero natapos ito sa amin. Sa American-Soviet Summit sa Camp David, ibinigay namin ang aming pahintulot para sa isang nagkakaisang Germany sa NATO, sa isang banda ay ang ganap na soberanya ng Estado. Pagkatapos malinaw din na sila mismo ang magpapasya kung saang alyansa sila kabilang, Moscow. Tinanong din namin ang Soviet Defense Minister, Marshal Yasov, kung ang pagpapalawak ng NATO sa silangan noong 1990 ay naging paksa sa Kremlin. Hindi kailanman tinalakay sa akin ni Gorbachev ang mga garantiya ng kanluran. Hindi ko alam kung may mga kasunduan siya sa United States of America. Sa tingin ko, hindi talaga nagkaroon ng ganitong pag-uusap. Wala akong alam. Wala talagang naging mga pag-uusap. Wala ni isa. Pero may 2 mataas na opisyal ng Soviet na parehong nagsabi ng parehong bagay. Walang ganoong negosasyon. Pero paulit-ulit na inuulit ni Putin ang kasinungalingang ito at hindi lang si Putin. Pareho rin ang ginagawa at sinasabi ni na Lavrov, Peskov at lahat ng taga-suporta ng Russia sa pananakop na ito. Sa totoo lang, walang katotohanang sumusuporta sa pahayag na yan. At hindi lang ito ang kasinungalingang ginagamit ng Russia. May listahan ng kasinungalingan ang Russia na ginagamit nila para bigyang katwiran ang pananakop at pagpatay sa mga inosenteng Ukrainian kabilang ang mga bata. Kaya kamakailan ay hiniling ko kay Professor Branislav Slanches na matagal nang sumusubaybay sa Russia na pabulaanan ang lahat ng kasinungalingang ipinapakalat ni Putin. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang pag-uusap na nagkaroon ako at sigurado akong magugustuhan ninyo ito at marami kayong matututuhan dito. Bago ko ipakita ang pag-uusap, may simpleng pakiusap lang ako. Paki-share ang video na ito.
At pakiusap, siguraduhin ninyong pindutin ang subscribe button sa ibaba dahil sinasabi nito sa YouTube na ipakita ang video na ito sa mas marami pang tao. Naniniwala ako na dapat mas maraming tao ang makakita nito dahil marami pa rin ang naloloko sa kasinungalingan ng Russia kahit madaling pabulaanan ang mga ito. Ang swagi kasinungalingan ng Russia ay hindi sinusuportahan ng mga katotohanan, kaya narito ang pag-uusap na yon. Welcome back sa inyong lahat. Ngayon, kasama natin si Professor Blanislav Stranches, isang professor ng agham pampolitika sa Universidad ng California, San Diego. Excited akong makausap ka. Welcome sa channel. Oo, salamat sa pag-imbita sa akin. Pwede na tayong magsimula. Ganito kita natagpuan. Napakaganda ng pagkakasulat at ipinakita kung gaano kakalinaw mag-isip tungkol dito. At hindi ko alam kung nakita mo ito. Nag-tweet si Sergey Labra, ministro ng panlabas ng Russia, na patuloy na lumalawak ang NATO dahilan na laging ginagamit ng Russia. Maaari mo bang ibahagi kung paano mo sinasalungat ang matagal ng argumentong ginagamit ng mga Ruso? Lumalaki ang NATO kaya nararamdaman ng Russia na kailangan nilang sakupin ang ibang bansa. Oo, kaya ang argumento, tulad ng maraming bagay na sinasabi ng mga Ruso, may ilang batayang katotohanan na ginagamit nila para magmukhang totoo ang pahayag. Tapos pinalalawak nila ito para maiparating ang gusto nilang konklusyon. Tama ba? At dito, ang pangunahing katotohanan ay ayaw ng Russia na magkaroon ng bagong miyembro, ang NATO. Lalo na yung mga malapit sa kanilang mga hangganan. Totoo yan. Hindi talaga nila gusto ito noon pa. Pero hindi iyon ang totoong dahilan na sinasabi nila ngayon. At hindi rin iyon ang sinasabi ng marami nilang taga-suporta. Na kunwari ay dahil sa mga issue ng seguridad. Kaya, sa madaling salita, ang karaniwang argumento tungkol sa pagpapalawak ng NATO, kung paano nila ito tinatawag, ay na di umano'y nangako ang kanluran sa Soviet Union noong patapos na ang Cold War, na hindi ito kailanman magpapalawak pa silangan. Pwede nating itong pag-usapan kung gusto mo. At ibibigay ko ang detalye, pero hindi iyon totoo. Ito ay tungkol sa partikular na kaso ng silangang Alemanya. Isa itong pangakong isinulat at tinutupad pa rin namin hanggang ngayon. Hindi ito nagsama ng kahit ano. Wala itong kinalaman sa anumang pagkiling tungkol sa pagsali ng mga bagong miyembro mula sa silangang Europa. Ngayon, sinasabi ng mga Ruso na ang pagsali ng mga miyembrong mas malapit sa hangganan nila ay nagbabanta sa kanilang seguridad. At kadalasan, ito ay nakabase sa ideya na, tingnan mo, dumaan ang mga Nazi sa Poland, ang mga Aleman, noong unang digmaang pandaigdig ay dumaan din sa Poland. Kaya, anumang lumalapit sa aming hangganan ay banta sa seguridad. Tama, ito ang pangunahing argumento. Kaya ang ideya doon ay parang ganito tayo. Pinagalit ng kanluran ang mga Ruso sa patuloy na pagtanggap ng bagong miyembro. At sa huli, hindi na nakayanan ng mga Ruso at inatake nila ang Ukraine dahil di umano'y malapit ng maging miyembro ang Ukraine. Bukod sa mga katotohanang oo, dumaan nga ang mga Nazi at mga Aleman noon sa Poland at si Napoleon bago pa nito ay dumaan din sa Poland para atakihin ang Russia. Wala na sa mga ito ang totoo ngayon. Kaya, ganito ko ito sinasalungat. Una sa lahat, tungkol sa banta. Ang problema ng mga Ruso ay hindi sila makapag-alok ng marami sa kapitbahay nila, maliban sa murang enerhiya at access sa hilaw na materyales. Hindi talaga sila kaakit-akit na komersyal na kasosyo sa pangkalahatan dahil hindi sila sobrang yaman at hindi rin sila mahusay mag-innovate. Ang ekonomiya ng Rusya ay kasing laki lang ng Italia, kaya hindi sila kaakit-akit na kasosyo. At ang ibig sabihin nito ay lahat ng kanilang mga kapitbahay, lalo na yung mga nasa Europa, ay iniwan na lang sa kanilang sariling diskarte. Dahil sa interes sa ekonomiya, unti-unti silang lumalapit at nagtatatag ng ugnayan sa kanluran. Nangyari na ito, hindi lang sa mga Ruso, kundi pati sa mga Sobyet at Imperyong Ruso bago pa sila. Kaya ang problema ngayon para sa mga Ruso ay mawawala ang kanilang impluwensya sa mga lugar na ito. Mawawala ang kanilang impluwensyang pang-ekonomiya at pampolitika. Kaya kadalasan, sinusubukan nilang makialam sa politika sa tinatawag nilang near abroad para mapanatili ang kanilang mga interes. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga ugnayang nakadepende sa murang enerhiya na marami sila, mga rustins at hilaw na materyales. Itinataguyod nila ang interes na nagpapalakas sa ugnayan. Sa kanila pinopondohan ang panghihimasok sa politika. Kapag hindi ito gumana, bumabalik sila sa pananakot. At dahil lahat ng mga bansang nakapaligid sa kanila ay mas mahina, isa-isa kung ikukumpara sa Rusya, lahat sila ay nag-aalala na
Kapag dumating ang ganitong pamimilit, hindi nila ito kakayanin. Kaya mapipilitan silang sumuko sa mga banta na ito. Kaya ang tanging pag-asa nila ay makahanap ng panlabas na puwersa o alyansa tulad ng NATO na tutulong sa kanila. Kaya ang tinatawag ng mga tao na pagpapalawak ng NATO ay hindi pinangungunahan ng kanluran, ng United States o ng kahit ano pang ganito. Pinangunahan ito ng mga kapitbahay ng Russia na desperadong gustong protektahan ang sarili laban sa mga Ruso. Tama ba? Noong una, malaki ang pagtutol kahit gustong sumali ng mga bansa sa silangang Europa sa NATO. Bakit nga ba natin ito gagawin? Ano ang makukuha natin dito? Alam namin kung bakit nila gustong sumali. Pero ang tanong ay, bakit natin sila papayagan? Iyan ang naging issue rito at nagkaroon talaga ng matinding debate noong dekada 90 kung dapat ba talaga natin itong gawin. At sa huli, ang naging desisyon ay pumabor tayo sa isang panig. Parang, ito ang paraan para maiwasan ang posibleng paghihiganti ng Russia. Sa madaling sabi, ang balak baligtarin ang Cold War ay sa pagpigil ng panghihimasok sa Europa sa pamamagitan ng pagsali ng mga lugar na ito sa NATO. At sana ay mapigilan nito ang mga Ruso, hindi na nila susubukan gawin ang mga nakasanayan nilang gawain. At kahit dito, naging maingat kami na halos walang tanggapin na miyembro mula sa dating Unyong Sobyet. Ang tanging tatlong bansa na tinanggap sa NATO ay ang mga Baltics, na dating mga republika sa Unyong Sobyet. Sila ay natatanging kaso dahil hindi kinilala ng kanluran na bahagi sila ng Unyong Sobyet. Sa buong panahon ng Cold War, nagpapanatili sila ng mga embahada sa Washington at sila ay halos malaya. Hindi namin kinilala ang mga aneksasyon ni Stalin noong katapusan ng 1900 at 40 na ginawa niya. Kaya mula sa aming pananaw, katulad sila ng Poland, Czechia, Bulgaria, at iba pang lugar sa Soviet sphere, pero tunay silang malalayang bansa. Iba ito sa Ukraine, Belarus, Georgia, at iba pang lugar na kinilalang republika. Tama? Kaya naging maingat tayo sa pagtrato sa kanila. Dahil taliwas sa ideya na NATO ang nang-uudyok sa Russia, laging may partikular na polisiya ang kanluran para palugurin ang mga Ruso. Sa madaling salita, basta't ginagawa ng mga Ruso ang ginagawa nila at hindi gaanong sumusulong pakanluran. Parang hindi kami masaya. Mali siguro yon. Pero okay lang sa amin na pumikit na lang. Kaya tuwing may ginagawa ang mga Ruso, tulad ng nangyari sa Chechnya, nang sinalakay nila ang Georgia, o nang nagdulot sila ng problema sa Moldova, laging kinokondena sa umpisa. Pero pagkatapos ng isang taon, bumabalik din sa dati ang relasyon. Sinusubukan nilang umintindi, magparaya, at di palalain ang sitwasyon. Ganito na lagi ang nangyayari kahit sino pang naging presidente. Demokratiko man o republikano, ganito rin palagi ang nangyayari sa mga Europeo. Lalo na sa Alemanya noong panahon nina Schroeder at Merkel. Ang ideya noon ay isali ang silangang Europa sa NATO para mapigilan ang mga Ruso. Hindi ito gusto ng mga Ruso dahil mawawala ang impluensya nila sa mga bansang yon. Hindi na sila matatakot sa pamimilit at natural lang na mapalapit ang mga bansang ito sa demokrasya at sistemang pang-ekonomiya ng Europa. Sige, iyon ang ideya. Kaya hindi natuwa ang mga Ruso tungkol sa NATO, pero hindi dahil sa seguridad. Paano natin malalaman kung hindi ito tungkol sa seguridad? Madalas kasi itong sinasabi ng mga tao. Iba lang ang kwentong sinabi ko. Alam nating ito mula sa ilang mga pinagkukunan. Lalo na mula sa mga Ruso mismo. Una sa lahat, ang mga Ruso. Noong sinubukan nilang ireforma ang kanilang militar noong 2010. Halimbawa, ang paraan ng pagreformat nila sa militar ay talagang ganito. Inorganisa nila ito bilang isang puwersa para sa mabilisang pag-deploy na ginagamit. Napakakapaki-pakinabang nitong gamitin sa mga kalapit na bansa o lugar na malapit lang. Hindi sila nilikha para lumaban sa isang digmaan na parang estilo ng NATO, tulad ng isang malakihang digmaan. Hindi tulad ng hukbong Soviet. Ang hukbong Soviet ay itinayo at inorganisa para labanan ang NATO. Pero ang hukbong Ruso ay hindi kailanman ganoon. At ang dahilan nito ay dahil naiintindihan nila na ang NATO ay hindi na talaga banta pagkatapos ng pagtatapos ng Cold War. Ang NATO ay posibleng kalaban, pero hindi ito totoong banta na kayang sumakop o gumawa ng masama sa Rusya. Para dito, mayroon silang mga sandatang nuclear. Umaasa sila sa pagpigil sa NATO na salakayin ang Rusya. Umaasa sila sa kanilang mga sandatang nuclear para gawin ito. Alam natin ito mula sa isang napaka-interesanteng pinagmulan. Una, may nakikita kang kilos kung paano nila nireformat ang kanilang sandatahang lakas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na natatakot ka sa NATO, tapos hindi ka naman handang labanan ang pagsalakay ng NATO o maghanda para sa digmaan laban sa NATO. Hindi nila ginawa ang alinman dito sa ilalim ni Sergeyov, ang mga reforma. Ang itinayo nila
ay di tulad ng puwersa ng Soviet Union. Pero meron tayong isang napaka-interesanteng pahayag. Naroon ang Asembleya ng Buong Rusya, Asembleya ng mga retiradong opisyal ng militar. Isa itong malaking organisasyon. At ang tagapangulo nito ay si General Ivashov. Ang taong ito, isang masugid na imperialistang Ruso. Gusto niyang mapasama ang Ukraine sa Rusya, tama? Hindi siya masyadong maawain o liberal. Siya ang naging tagapangulo. Noong bisperas ng pananakop noong 2022, naglabas ang organisasyon ng bukas na liham sa kanilang opisyal na website bilang pagtutol sa pananakop. Ilang linggo bago ang pananakop, inadres ito sa lahat at nilabanan nila ang liham na ito. Tinuuligsan nila ang mga di umano'y motibo para sa digmaan na ayon sa kanila. At inuulit ko, ito ay mga retiradong opisyal militar sa kanilang sariling pangalan, sa ngalan ng organisasyon. Ngayon, iniligtas ko ito noon at isinalin ko lahat sa Ingles. Pero ngayon ay nawala na ito. Kailangan mo ngayong gamitin ang Wayback Machine para mahanap ang liham dahil tinanggal na ito sa website. Tao ba sila? Ginawa ba nila ito sa Russia? Nasa Russia pa rin sila. Buhay pa yung lalaki. May mga panayam siya sa YouTube kung saan ipinaliwanag niya ang imperial na pangarap at iba pa. Pero sa totoo lang, yun talaga yung ideya doon. Yun mismo ang sinabi niya. Sinabi niya, ang NATO, pang-distract lang yan. Hindi banta ang NATO. Walang inihahanda ang NATO na nakita natin para sa anumang mapanirang aksyon. Na totoo naman talaga. Bibigyan kita ng interesanteng impormasyon tungkol dito. Sige, gagawin ko na ngayon. Heto ang datos na sumusuporta dito. Bago ang 2014 iyon ang huling taon ng kapayapaan bago inangkin ang Crimea. Kung titingnan mo ang halaga ng ginagastos ng mga bansa sa NATO, lalo na ng mga Europeo, para sa militar, nasa average sila ng mga 1.5% ng gross domestic product na mas mababa sa 2% na target. At ang paggastos, alam mo, gumawa ako ng kaunting pagsusuri kung may kaugnayan ito sa layo mula sa Moscow. Sa madaling salita, gaano ka natatakot sa mga Ruso? Gaano ka nababahala tungkol sa Russia? Hindi naman, ayos lang talaga. Walang kinalaman ang paggastos. Pantay ang regression line kung iguguhit mo ang distansya laban sa paggastos militar. Hindi. Pero ngayon, tingin ko nasa website mo ito, tama? Oo, ipapakita natin para lang sa editor. Siguraduhin ipakita. Makikita mo ito sa parehong chart na tinutukoy ko doon. At kaya ang ideya doon ay simple lang na ang mga Europeo ay nakikinabang lang sa seguridad na ibinibigay ng Estados Unidos. Sa madaling sabi, halos inalis nila ang armas. Kaya sila nakipagkalakalan sa Russia. Itinayo nila ang Nord Stream kaagad. Pagkatapos salakayin ng mga Ruso ang Georgia, sumali ang mga Aleman sa Nord Stream 1 at 2. Wala namang problema, di ba? Lagi nilang inuulit ang mga ginagawa at nire-reset ang relasyon. Pero walang naghahanda gumawa ng aksyon. Ang NATO ay defensive alliance. Sino naman ang mag-i-invade sa Russia at bakit? Yan ang tanong na tila walang sagot. Dahil lahat ng gusto natin mula sa Russia, na mga raw materials at enerhiya, yung murang enerhiya, ibinibenta naman nila sa atin. Bakit may gustong pumunta doon at sakupin ang kahit ano? At ngayon, pero kung titingnan mo ang paggastos ngayon, ang average ay higit sa 2. Sa tingin ko, 25 iyon kung tama ang alaala ko at may malinaw na pagtaas ngayon. Kung mas malapit ka sa Rusya, mas malaki ang gastos mo sa militar ngayon. Ayon sa kanilang pagtatansya, bawat 1,000 kilometro na mas malapit ka sa Rusya, tumataas ang gastusin mo sa militar ng 0.5% ng gross domestic product. Kaya napakalaki niyan. Malaki ang epekto at kahalagahan nito. Malinaw ding tugon ito sa kanilang banta. Kaya mali ang sinasabi ng iba na NATO ang nag-udyok sa Russia. Baligtad ang pag-unawa nila. Kontento lang ang mga Europeo na magpanggap na ayos lang ang Russia, na parang normal at walang ginagawang masama, at doon lang nagsimulang baguhin ng mga Europeo ang kanilang mga pondo nang magsimulang maging agresibo ang mga Ruso. Ngayon malinaw na may pag-iipon ng puwersa. Ito ay tungkol sa pagpigil ng karagdagang panghihimasok ng mga Ruso sa Europa. May kaugnayan din ito sa pangakong hindi palalawakin ang NATO o gagalaw pa silangan. Ayon sa usapan natin sa mga Ruso, ang ideya doon ay noong ang Unyong Soviet. Pwede tayong pumunta doon pero gusto kong balikan yung sulat ng dating militar ng Rusya. Oh sir,
Oo, kaya niya ito inilista at talaga namang sinabi. Iniisip natin na banta ang NATO. Pero sa totoo, hindi ito banta kundi kalaban. Kaya nating pigilan sila gamit ang ating mga sandatang nuklear. Ito ay isang krisis na gawa-gawa sa loob. Ayon sa tawag nila rito, hindi natin nakuha ang puso at isipan ng mga Ukrainian dahil pumalpak ang ating modelo ng pamahalaan. May krisis tayo sa demografiya, ekonomiya, at iba pang problema. Walang gustong sumama sa atin. At ginagawa natin ang karaniwan na nating ginagawa noon. Na ngayon ay pinipilit nating mapasama ang iba sa atin. At sinabi niya, hindi yan gagana. Hindi mo mapipilit ang mga tao na magustuhan ka. Hindi tayo nagbigay ng kaakit-akit na alternatibo. Ngayon pipilitin natin sila. Pero babalik ito sa atin dahil lalo nila tayong kamumuhian. Sa madaling salita, at matatalo tayo sa bandang huli. Magiging isang malaking sakuna ito. Napakatalino ng liham na ito. Malinaw niyang inilahad ang nangyari pagkatapos magsimula ang pananakop. At nagbabala siya, huwag mo itong gawin. Magiging masama ang resulta. May mga salin din ako. At tingin ko na ilagay ko na ang ilan sa vlog ko. Ibibigay ko sa iyo ang link ng Wayback Machine kung interesado ka. At para maipost ang liham na ito, napakatalim ng nilalaman nito. Sa madaling salita, mahusay ang pagsusuri niya. At muli niya itong ipinost gamit ang sarili niyang pangalan para sa asosasyon ng mga retiradong opisyal ng militar. Kaya malaking bagay ito. Kaya nakuha natin ito mula sa kanila. At muli, kaya kung ilalagay mo ang realidad kung paano nangyari ang pagpapalawak, ang pagpapalaki ng NATO laban sa ganitong kalagayan. Malinaw na walang basehan sa realidad ang kwento na nagbabanta ang NATO sa Russia. Sabi nila, pinalibutan daw namin ang Russia ng mga base at tropa ng NATO kahit saan. Noong 2014, oo. May mga base kami. Marami talaga kaming mga base sa iba't ibang panig ng mundo. Malinaw naman, lalo na ang United States. Hindi lang NATO, kundi particular na ang United States. Nagawa ng United States magpadala ng mahigit 300 sundalo sa mga bansang katabi ng Russia. Karamihan dito ay mga tauhan ng embahada at iba pa. Karamihan ng deployment ay nanatili sa Germany, Italy at United Kingdom sa Europa ng kalahating siglo at pagkatapos ay mayroon din tayo sa gitnang silangan. Malinaw na dahil sa digmaan laban sa terorismo, ang pandaigdigang digmaan laban sa terorismo at mayroon tayo sa malayo, sa Indo-Pasipiko. Malinaw na ito ay sa Japan, South Korea. Tama ba? Kaya hindi tayo nagbago ng deployment. At binanggit din iyon ni Saivashov. Wala namang bagong hakbang o tropa ang NATO, ni bagong kakayahan. Saan galing ang banta? Ano ba talaga ang tinutugunan natin? Tama? At ang problema kasi, yung ilan sa mga argumentong binabanggit ng mga tao, tulad ng, ay nag-aalala ang mga Ruso, galing yan sa isang teorya sa international na relasyon. Ganito ang pananaw ni John Mearsheimer at ng iba pa, na madalas nilang binabanggit. Ito ba ay ayon sa teorya? Palaging nag-aalala ang mga tao sa sarili nilang kaligtasan, kaya nag-aalala ka rin sa kilos ng iba. Ayon sa teorya, dapat kang mag-alala. At iniisip ng lahat na nag-aalala ka rin. Pero iyan ay isang empirical na tanong. Parang ang tanong dyan ay hindi kung ayon sa isang teorya, dapat kang mag-alala. Ang tanong ay, mag-aalala ba ang mga Ruso para sa kanilang seguridad? At ang sagot ay hindi. Nag-aalala sila. Tiyak na nag-aalala tungkol sa pagkawala ng impluensya. At lalo silang nag-aalala tungkol sa pagkawala ng impluensya sa Ukranya. Tama ba? Maaari rin nating talakayin ang Ukranya dahil ito ay mahalaga sa mga Ruso. Kaya maingat namin itong tinrato. Bago tayo pumunta sa Ukranya, gusto ko munang ikwento ang pangako namin. James Baker muli. Karaniwan lang ito. Maling akala. Kaya unti-unting natatapos ang Cold War. Mayroon kang Unyong Soviet. Alam mo, nagkakabiyak na sa mga gilid. Sa puntong ito, sinusubukan ni Gorbachev na alamin kung ano ang dapat gawin. At kaya, noong 1989 ay nagiging mas malinaw na ang Alemanya ay muling magkakaisa. Mabilis na patungo sa pagkakaisa. At talagang ayaw ito ng Unyong Soviet. At ayaw rin ito ng mga Amerikano. Kaya ang United States at ang sa mga Soviet, nagkita kami at nag-usap sila na parang, ano ang gagawin natin? Magsasama ang mga Aleman, hindi natin mapipigilan. Kaya may malaking tanong ngayon. Sa pananaw ng mga Soviet, kapag nagsama ang silangang at kanlurang Alemanya, magiging bahagi ng NATO ang kanlurang Alemanya. At ngayon, magkakaroon ng paglaki ng estado ng NATO. At lalo na sa silangang bahagi. Ngayon, itutulak ang Alemanya sa gitna ng Warsaw Pact na nananatili pa rin. Sa pananaw ng Soviet, tila banta ito sa Poland, Czechoslovakia at iba pang lugar. Ayaw namin nito. Kaya siguro ang mungkahi
ay umalis ang nagkakaisang Alemanya sa NATO at maging neutral para hindi na ito maging issue. Pero dito na pumapasok ang problema. Ayos lang ba yon? Halimbawa, umalis sila sa NATO. Sino ang magbibigay ng seguridad para sa kanila? Sa tingin ko, dapat nilang tiyakin ang sarili nilang seguridad at magsimulang magpalakas. Baka magpasya silang gumawa ng sandatang nuklear ngayon. Ang ikinababahala ay kapag umalis ang mga Aleman sa NATO at magpatuloy sa sariling seguridad, maaaring bumalik sila sa dati nilang paraan. Parang malakas na Alemanya sa gitna, may relasyon sa Pransya, may relasyon sa mga kapitbahay nito. Parang, anong nangyayari? Nagsisimulang mag-alala ang mga tao. Tandaan, 3 layunin ng NATO. Ilayo ang Soviet, panatilihin ang mga Amerikano, at pababain ang mga Aleman. Yan ang 3 layunin ng NATO mula pa noon. Sa madaling sabi, ito ay paraan para pigilan ang Alemanya na muling mag-armas. At mismong mga Amerikano ang nagmungkahi nito. Paano kung ganito ang gawin natin? Panatilihin natin ang nagkakaisang Alemanya sa NATO at sa ganitong paraan, wala silang magiging dahilan. Kami ang magbibigay ng seguridad, katulad ng dati. Kaya wala silang dahilan para muling mag-armas o gumawa ng kahit anong katulad nito. Para mapawi ang alalahanin sa seguridad ng Warsaw Pact at Soviet, ipinapangako namin na walang tropa ng NATO ang itatalaga sa silangang Alemanya at walang mga nuclear installation na ilalagay doon. Walang ganitong bagay. Kaya, sa madaling salita, hindi namin imimilitarisa ang bahaging iyon. Tanging mga tropang Aleman lang ang naroon. Walang dayuhang tropa, wala ring katulad nito. Sinabi ni Gorbachev, sige, pag-iisipan ko. Ito ang kilalang hindi 1 pulgada pakanluran, pasilangan. Hindi namin palalawakin ang jurisdiction ng NATO sa ganoong paraan. Iyon ang ideya. Kaya bumalik ang mga Soviet, nag-usap-usap sila, at bumalik sila. Oo, parang maganda nga ang plano na iyon. Isulat natin ito, na ginawa naman natin, kaya ayun. Isinulat namin ang kasunduan na partikular na nangangakong ito, at tinupad namin ang pangakong ito hanggang ngayon. Kaya ito ay epektibo, at gumagana ito gaya ng ipinangako. Kaya may kasunduan talaga. Okay? Kasi iyon ang bahagi na hindi ko pa naririnig. May kasunduan. Meron tayong kasunduan. Oo, Siemo and Russo. ipinangako natin ito. Walang tropa, walang nuklear. Yan ang formula ko, lalo na para sa silangang Alemanya. Sige. Hahanapin ko ang kasunduan para maipakita sa screen. Oo, pwede ko rin ibigay sa iyo ang mga link. Ngayon, sinasabi ng iba na pinalawak ito at naunawaan ng mga Soviet bilang isang di formal na kasunduang sumasaklaw sa buong silangang Europa. Nakakatuwang pahayag iyan. At ipapaliwanag ko kung bakit. Kailangan mong maniwala na ang mga Soviet, ang buong diplomatiko ng Unyong Soviet, ay binubuo ng mga taong puro tanga. Gusto ka talaga nilang maniwala doon. Ang mahalagang kasunduan na huwag tumanggap ng bagong miyembro sa silangang Europa ay tila hindi sineryoso o parang biro lang. Isang pakikipagkamay, kindatan lang. Isinulat lang namin ito sa isang napkin. Parang ganoon. Imbes na gawing formal, particular na isulat ito para makita ng lahat. Particular at pansinin. May 3 argumento rito. Alam ng mga Soviet na nakikipag-usap sila sa isang demokrasya na may iba't ibang administrasyon at kagustuhan. Para matibay ang kasunduan, mas mainam itong isulat. Kung di formal lang ang kasunduan, walang garantiya na di magbabago ang pananaw ng susunod na presidente tungkol sa sitwasyon. Una, kailangan mo ng nakasulat na kasunduan. Masigasig ang mga Soviet na itala ang lahat at sila ang may pinakamalaking diplomatic corps. May kinatawan sa lahat ng lugar. Bihasa sila at magaling maglagay ng lahat sa kasulatan para magamit ito sa kapaki-pakinabang na interpretasyon para sa kanila sa hinaharap. Magaling talaga sila dito. Ang isipin na parang mga baguhan lang ang mga ito at hindi mo alam ang nangyayari ay katawa-tawa. Hindi talaga uubra yon. At pangatlo, mismong si Gorbachev ang nagsabi nito. Tinanong siya sa isang panayam. Sabi niya, hindi kami mga tanga. Siyempre, hindi namin ito napag-usapan. Ang ibig kong sabihin, kung napag-usapan namin ito, naisulat na sana namin. Pero hindi namin ito napag-usapan, kaya hindi namin ito kailanman naisulat. At ito na, bawat susunod na pagpapalawak, ang pagtanggap ng bagong miyembro matapos ang mahahabang debate noong administrasyon ni Clinton ay may hindi tahasang pagkakaunawaan na susundin ang parehong formula. Walang nuklear. Walang tropa sa bagong pagpapalawak na ito. Hindi ito direktang ipinangako dahil walang bagong kasunduan sa mga Ruso. Pero palaging naiintindihan na ganito ang magiging takbo ng mga bagay. At eksaktong ganito nga ang nangyari. Wala kaming inilagay na tropa o itinayong bagong pasilidad sa mga bagong lugar sa silangang Europa. Noong 2014 matapos ang Crimea, doon lang kami nagpadala ng tropa. At pagkatapos ng 2000,
At 22 doon talaga kami mas malaki ang itinaas, na may ilang paunang presensya. Muli, baliktad dito ang sanhi at bunga. Bunga ito ng agresyon, hindi dahilan. Kaya ang pagsasama-sama nito ay dahil sa mapanakop na patakaran ng NATO o takot ang mga Ruso sa NATO. Maganda pakinggan, ayos lang. Pwede ko itong isulat sa pisara. Oh, narito ang mapa. Pwede kong ipakita kung saan sila pwedeng dumaan. Pero sa totoo lang, lahat ng ebidensya ay nagtuturo talaga sa kwento na sinabi ko sa inyo. Kaya dapat tayong mag-ingat sa pag-interpret ng mga katotohanan. At huwag magbigay ng ibang kahulugan. Gusto ng mga Ruso at taga-suporta nila sa kanluran gawin ito. Pero mas mahalagang tingnan ang mga gawa nila kaysa sa mga sinasabi nila. Madaling magsalita, pero tingnan ang gawa. Pero oo, nakakabaliw talaga ang tungkol kay Gorbachev. Kasi ganito yon, si Putin ang nagsimula ng buong kasinungalingan tungkol sa NATO, di ba? Nandoon na ba ito noong unang administrasyon ni Yeltsin? Baka mas alam mo ito kaysa sa akin. Ang mga pag-uusap tungkol sa NATO na posibleng magdulot ng pag-aalala sa mga Ruso ay ironically nagsimula sa mga Amerikano. Nabahala talaga kami kung paano haharapin ang mga Ruso mula umpisa. Tandaan mo noong pinag-uusapan ng Ukraine ang kalayaan. Mismo ang Pangulong Bush ay nagtalumpati sa Kiev sa harap ng Ukrainian Rada at sinabing, pakiusap, huwag kayong magdeklara ng kalayaan. Iyan ang Chicken Kiev speech, kalayaan. Masama bang ideya iyon? Dahil, mula sa aming pananaw, natatakot talaga kami na baka bumagsak ang Soviet Union sa kaguluhan. Dahil ito ay puwersang may armas nuclear. Hindi natin alam ang maaaring mangyari sa mga sandatang iyon. Kaya ang ideya noon ay tutulungan naming manatiling buo ito. Nakakatawa nga na 50 taon naming pinilit pabagsakin ito sa Cold War. Tapos biglang ginawa namin ang lahat para manatili itong buo. Pero syempre, wala naman talaga kaming impluwensya dito. Sa katunayan, gusto ng mga Ukrainian ang kanilang kalayaan. Ganoon din ang mga Belarusian at ganoon din ang mga Ruso. Totoo yan, kaya hinati nila ito. At ganoon nga. Pero sinubukan talaga nating pigilan ito, di ba? Kaya ang naging polisiya natin ay parang ganito. Talagang dahan-dahan ang bawat hakbang. Ano kayang iniisip at gagawin ng mga Ruso? Walang katotohanan yung kwento na parang ay agad-agad tayong sumugod para samantalahin ang lahat. Hindi talaga totoo yon. Ulit. Dahil sobrang nag-aalala kami kung ano ang mangyayari sa mga sandatang nuclear at sa mga bansang ito. Magagawa ba nilang mabuhay ng mag-isa? At ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad sa rehiyon? Medyo masaya kami noon na ang mga Soviet ang nagkokontrol sa lahat ng posibleng etnikong tensyon o kung ano-ano pa. At kaya iyon ang realidad, hindi ba? Isa pa, tungkol sa pagpapalawak ng NATO kapag may sinasakop sila, maraming bansa ang sumasali sa grupo. Parang noong 2008, 2014, 2022. At sa totoo lang, may nakausap ako sa Sweden and ayaw talaga nilang sumali sa NATO. Noong 2022, sabi nila, kailangan nating sumali, kung hindi maraming pwedeng mangyaring masama. Oo, yan mismo ang lohika. Natatakot sila. Kapag nagpapakitang gilas ang mga Ruso, nag-aalala talaga ang mga kapitbahay at naghahanap ng proteksyon. Iniwan ng Sweden at Finland ang matagal na neutralidad para sumali sa NATO. Epektibo ang pagiging neutral para sa kanila. Maliban sa mga Ukrainian na hindi ito gumana noong 2014 neutral sila. At inangkin ng mga Ruso ang Crimea. Tama. Doon lang nila iniwan ang pagiging neutral. Ganon din ang proseso sa Georgia na sinakop, pati sa gitnang Asya kung saan interesante ang mga dinamika. Hindi sila sasali sa NATO, kaya kailangang palakasin ang ugnayan sa China. Umaasa na hindi pupunta si Putin sa Beijing at mukhang ganoon nga ang nangyayari ngayon. Ngayon marami akong tanong tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan, pero sinabi mo tungkol sa Ukraine, at ang Ukraine ay isang komplikadong issue, tama ba? Parang pinag-aaralan ko pa rin ang kasaysayan ng Soviet tulad ng pagbabasa tungkol dito. And ang Crimea ay palaging, kahit pagkatapos mabuo ang Ukraine, ang Crimea ay parang isang bagay na hindi sigurado ang mga Ruso tungkol dito. Tama ba ako? O paano mo tinitingnan ang situation? Oo, kaya interesante ang Crimea dahil malinaw na nasakop ito mula sa Ottoman at pagkatapos ng mga Ruso ng Emperatriz. Sa totoo lang, mga dayuhan talaga ang nagtayo ng lungsod. Wala talagang mga Ruso o Ukranyano sa Crimea mismo noon. Matagal na ang DESA at maraming dayuhan ang nagtayo nito. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-19 na siglo, nagsialisan ang maraming dayuhan matapos ang digmaang Crimean. Sumunod ang mga Hudyo dahil sa mga pogrom at dumami ang lumipat na Ruso at Ukranyano. At ang nangyari noon,
Noong nabuo ang Soviet Union, ang Crimea ay bahagi ng Rusya, hindi ng Ukraine, ang republika. Kulelat ito at hindi nade-develop ng mga Ruso dahil napakahirap. Si Khrushchev, matapos bumisita, ay nagulat sa kalunos-lunos na kalagayan doon. At sa totoo lang, napagtanto niya na ang tanging mga tao na makakapagpaunlad nito ay ang mga Ukranyano dahil sila ang pinakamalapit dito, di ba? Kaya napagdesisyunan nilang ipasa sa Ukraine ang responsibilidad ng pagpapaunlad ng Crimea. Hindi natuwa ang mga Ukranyano tungkol dito, sa totoo lang. Pero sinabi ng Central Committee, kaya pumayag na lang sila. At kaya inilipat nga ito. At ganun na nga, sinimulan at pinangunahan ng mga Ukranyano sa ilalim ng Partido Komunista ng Ukraine ang pagpapaunlad nito. Naging matagumpay sila, di ba? Kaya nang bumagsak ang Soviet Union, hindi bahagi ng Ukraine noon, kaya naging parte ito ng malayang Ukraine. Ginagarantiyahan ito ng mga Ruso at nangakong igagalang ang mga hangganan. Pero agad, hindi pa tuyo ang tinta ng kasunduan. Sa Belarusia Accords, na kayo lang, ang Soviet Union noong tagsibol ng 1,900, 92 ay agad na nilang binabaliwala ang kasunduan sa simula pa lang sa duma, ang Russian Parliament. Noong tagsibol ng 1,900, 92, nagpatibay sila ng resolusyon na nagsasabing iligal na ibinigay ang Crimea sa Ukraine. Totoong Ruso ito, tama? Kaagad nilang pinag-usapan ang pagbawi nito, posibleng gamit ang puwersa. Mayroon akong ilang mga kawili-wiling gunting ng balita na ikatutuwa kong ibahagi sa iyo mula sa Russian press noong panahong iyon. Isa sa mga ito ang talagang naging usap-usapan dahil isa sa mga miyembro, sa tingin ko ang pangalan niya ay Baburin, kung hindi ako nagkakamali. Ang leader ng isa sa mga faction sa Russian Duma ay diretsahang nagsabi, ang embahador ng Ukraine na alinman sa muling sasama ang Ukraine sa Russia o magkakaroon ng digmaan. Literal niyang sinabi yon, literal. May ilang politiko na nagpalabas ng bukas na liham na nananawagan ng posibleng paggamit ng puwersa. Bakit may militar ang mga Ukrainian? Ano ang balak nila? Gagamitin ba nila ito para ipagtanggol ang sarili nila laban sa atin? Hindi natin gusto yon. Kaya sa totoo lang, maraming Ruso ang tinitingnan ang Ukraine na parang bahagi ng Russia. Ganun lang talaga. Ganyan na talaga simula pa noon. Bago pa si Putin. Umabot pa sa puntong kinailangang pabulaanan ni Yeltsin sa publiko ang tsismis na gusto niyang gumamit ng sandatang nuklear laban sa Ukraine. Yeltsin, haligi ng demokrasya. Ayan, ang demokratikong transisyon. At nakakatawa talaga yung pagtanggi niya kung paano niya itinanggi. Sabi niya, hindi totoo na pinag-usapan naming gamitin ang sandatang nuklear laban sa Ukraine. Dahil sinabi sa akin ng militar na hindi namin pwedeng gamitin ang mga sandatang nuklear sa ganitong paraan. At ikaw naman, parang, interesante rin yon. Hindi raw nila napag-usapan. Yun na pag-usapan nila Nakakatawa rin, oo. Kaya nung nangyari ang iskandalong ito, na may banta na magkakaroon ng digmaan kung hindi mananatiling kaanib ang Ukraine sa Russia, hindi man lang itinanggi ni Yeltsin. Parang hindi rin sila nagbigay ng matibay na opinyon tungkol dito. Iyon ay dahil maraming elitista sa Russia ang nanatiling mapaghiganti at hindi gusto ang resulta ng Cold War. Inalisan nito ang mga Ruso ng pandaigdigang estado bilang isang superpower dahil ang Russia ay hindi ang Soviet Union. Palaging nakakalimutan ng mga tao ang bahaging iyon. Nuclear power ito, hindi superpower. Isa itong nuclear power, pero hindi ito superpower. Kaya naman, nandoon pa rin ang tensyon. Palaging nariyan. Si Putin, hindi lang noong 2000 at 14 niya ito naisip. Kahit alkalde pa siya ng St. Petersburg, nasa isip na niya ito. Galing sa German archives, may tala tayo ng pag-uusap niya sa isang German diplomat kung saan may sinabi siya, imposibleng ipaliwanag sa mga mamamayang Ruso ang pagkawala ng Ukraine at particular na ng Crimea. Pero sa pangkalahatan, ang pagkawala ng Ukraine, walang gobyernong Ruso ang makakagawa nito. Sa esensya, kailangan talagang magbago ito, tama? Kailangan nilang maging maingat kung paano ito sasabihin, kung paano ito pag-uusapan. Dahil alam din natin mula sa mga survey sa Rusya na ang populasyon ng Ruso, noong mayroon pa silang malayang mga survey, ay hindi gusto ng populasyon ng Ruso na sakupin o kunin ang Ukraine. Ang malaking karamihan, 2/3 ng mga Ruso, ay sumusuporta sa ideya na magkaroon ng dalawang malalayang estado na may napakalapit na ugnayan sa isa't isa. Ganoon din karami ang mga Ukrainians. Gusto rin nila ng malapit na ugnayan sa Rusya, pero gusto nilang maging malaya, ayaw nilang maging bahagi ng Rusya. At totoo iyon sa buong panahon. Paminsan-minsan, nagpapahayag ng interes ang ilang pamahalaan ng Ukraine na sumali sa NATO. Walang kahit anong suporta para dito bago ang 2014 sa Ukraine. Wala namang pakialam ang mga tao dito
Hindi nila nakikita ang saysay nito. Mayroong milyon-milyong Ukrainians na may mga pamilya sa Rusya. At marami ring Ukrainians ang nakatira sa Rusya ngayon. Malaya silang gumalaw pabalik-balik. Sa tingin nila, walang dahilan para palalain, palakihin, o gawing issue ito. At gaya ng sinabi ko, ang mga Ruso, ang populasyon sa pangkalahatan, ay sumang-ayon dito. Gayunpaman, iba ang kwento pagdating sa mga elite. Mayroong matinding paghihiganti sa mga elite mismo. Kaya nga, oras na lang ang hinihintay bago ito lumitaw o umusbong. Sa tingin ko, batay sa ebidensya, ang Russian ang may gawa nito. Sinubukan ng Kremlin ang karaniwang paraan nito. Lapitin ang Ukraine sa pamamagitan ng paglantad sa politika nito. Dahil dito, sinusuportahan nila ang mga partido. Maraming pera ang nilaan sa Ukraine. At nariyan ang mga oligarko, pareho lang sa Russia. Kaya ano ang nangyari? Nahati sa dalawang grupo ang mga elite ng Ukraine. Halos yung mga kumikita sa enerhiya, yung mabibigat na industriya, at ang mga ito ay nakatuon sa Russia. Dahil doon ang pera, nandoon ang merkado, doon ang kanilang pinagkukunan ng kita. At yung mas progresibo, medyo moderno, alam mo na, at itong mga taong ito ay mas nakatuon sa kanluran. Dahil dito, naging parang pendulum ang politika sa Ukraine. Nagbabago depende sa nananalo sa eleksyon. Tama ba? Minsan nagiging sobrang makakanluranin ang gobyerno, tapos muling nagbabago ang sitwasyon. Ang bawat gobyerno ng Ukranya ay alinman makakanluranin o makarusya tulad ng susunod na gobyerno. Sa buong panahong ito, sinubukan nilang umupo sa dalawang upuan. Sinubukan nilang maging maayos sa mga Ruso at maayos din sa mga Europeo para makuha ang benepisyo mula sa pareho. Ganoon talaga, di ba? May saysay naman. Tama? Kung ayaw mong kumampi sa panig, ganun mo gagawin. Pero ang naging problema ay pagsapit ng unang bahagi ng 2000 at 10, naging talagang mahirap ang kalagayan ng ekonomiya sa Ukranya. Dahil sa korupsyon, natigil ang reforma at lumala ang sitwasyon. Kaya kailangan nila ng malaking pera at mabilis na pondo. At sa puntong ito, nakipagkasundo na sila para sa isang kasunduan sa European Union. Pero hindi pa nila ito pinipirmahan. Si Yanukovych, na presidente noon, ay may pagpipilian. Pirmahan ang kasunduan sa European Union or sa mga Ruso para sa Eurasian Customs Union. Nag-alok si Putin ng pera. Kung aalis ka sa kasunduan sa Europa at sasama ka sa amin, ibibigay namin ang kailangan mo. Ito ang desisyon niya. Hindi na sila pwedeng maglaro. Sabi ng European Union, hindi na kayo bibigyan ng dagdag na pera. Kailangan mo nang magdesisyon. Pipirmahan mo ba ito? Sabi ni Putin, bibigyan kita ng pera. Sundin mo lang ako. Umatras si Yanukovych mula sa Associated Agreement kaya sumiklab ang protesta. Nang lumabas ang mga tao, sinabi nila, teka, nagkasundo tayong gawin ito ng tama. Kaya noong una, ang unang yugto ng Maidan ay limitado lang sa Kiev. Ang mga kabataan doon ang nanguna at dito nagkamali ang gobyerno. Mukhang nagpasya ang gobyerno ni Yanukovych na ayon sa payo ng mga Ruso na gumamit ng dahas para paalisin sila. Doon na sila nagpaputok sa mga tao. Kaya nagulat ang mga Ukrainian. Parang, sandali lang, papunta na tayo ngayon sa direksyon ng sistema na meron ang mga Ruso na hindi naman iyon ang gusto nating sistema. Mula ito sa pagiging pro-European. Tara, ratipikahan na natin ang kasunduan. Kailangan nating ipagtanggol ang ating sistema. Dito nagsimulang kumalat ang tatay ko sa iba't ibang lungsod at naging malaking kilusan ng masa. Ito ang maling kalkulasyon ng rehimen ni Yanukovych. Nawalan din siya ng maraming suporta, di ba? Mismo sa koalisyon, pati sa partido. Oo! Madalas talagang nangyayari yan. Oo! Pareho rin ba ang nangyari noong 1956 sa Hungary? Noong una, may maliit na protesta ng mga estudyante at karaniwang pinaghihinalaan. Pero kapag nanupil ang gobyerno, sumasali na rin ang iba. Nag-aalala sila ngayon dahil sa asal ng gobyerno na ayaw nila. Hindi lang dahil sa gusto ng iba. Ganoon din dito. Biglang milyon-milyon na ang nagprotesta. Kaya nagpadala ng mga delegasyon ang kanluran at nagsimulang makipag-usap. Kailangan nating itong pigilan. Kaya kinausap nila si Yanukovych at Kovy tungkol sa suhestyon na makipagkasundo sa mga nagpoprotesta. Kunin natin, narito ang ilang pangalan tulad ni Klitschko at Alam ko ang mangyayari. Si Yanukovych ang presidente para sa mga tao, di ba? Kaya siya ang magmumungkahi ng pangalan ng punong ministro. Mas kaya mo bang ipaliwanag ang situation? Oo. nakita mo na. Oo, kaya oo. Magmumungkahi nga siya ng pangalan. Sa puntong ito, yan ang konteksto ng napakakilalang tawag sa telepono sa pagitan ni na Victoria Nuland at Piat. Pinag-uusapan nila kung sino sa mga iminungkahi ni Yanukovych
ang mas madaling makatrabaho. Ano ba ang dapat nating irekomenda? At sa tawag na ito, siya ay talagang galit din tungkol sa European Union. Dahil ang problema ay mabagal ang kilos ng European Union. Hindi ito nakakatulong. At lumalabas na isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito nakakatulong ay dahil ang ilan sa mga taong ipinadala mula sa European Union, mga miyembro ng European Parliament, halimbawa, nalaman na binabayaran sila ng mga Ruso at sila rin ang nagsasabotahe dahil sa utos ng mga Ruso. Yanukovych, huwag kang makipagkasundo. Manatili kang matatag. Alam mo, susuportahan ka namin dito. Pero si Yanukovych, sa totoo lang, parang wala siyang kagustuhan na patuloy na supilin ang mga Ukrainians. Hindi na niya ito uulitin. Katulad ito ng kaso noong Rebolusyong Iranian, kung saan hinikayat ang Shah ng Iran na gumamit ng panunupil. Tumanggi talaga siyang gawin iyon, pati na si Hayovich. Sa tingin ko, matapos makita ang nangyari noong una sa mga, alam mo na, daang tao na napatay sa aking, nawalan ng gana si Dan. Kaya nagpasya siyang magkompromiso at nag-negotiate sila. Natakot siyang baka hindi maganda ang kalabasan, kaya tumakas siya. At sa puntong ito, wala ng gobyerno. Kaya ang naging transisyon ay nagtipon ang parlamento at bumoto sila kung saan mismong partido ni Yanukovych ang bumoto rito. Sa madaling salita, oo, tumakas na siya, wala na siya roon. Kailangan natin ng ibang tao, kaya bumoto sila laban sa kanya. Sa madaling salita, mismong partido niya, dahil kailangan nilang bumuo ng gobyerno. At kaya bumuo sila ng gobyerno na agad nagtakda ng oras para sa bagong eleksyon para magawa nila ito at makapaglagay ng bagong gobyerno. Dito inactivate ng mga Ruso ang kanilang plano para sa Crimea. Tama ba? Kaya maingat talaga silang naghanda para dito. Malamang ilang taon na rin. Kaya meron na silang mga puwersang nakapuesto doon. May base na sila kaya nandoon na rin ang mga sundalo nila. Malakas na nilang na-infiltrate lalo na ang mga lokal na istruktura ng kapangyarihan. Maraming navy ng Ukranya ang sumama sa mga Ruso nang mangyari ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa Kiev habang sinusubukan ng bagong gobyerno kung paano mag-organisa ng eleksyon at ano ang dapat gawin. Sadyang magiging napakahirap mag-organisa ng paglaban. At kaya ang mga ahente ng mga Ruso, sinakop nila ang parlamento sa Crimea at tinutukan ng baril habang pinilit ang referendum na isinagawa rin nila. Hindi malaya ang referendum kaya walang saysay ang resulta na biglang gusto ng lahat sumali sa Russia. Bakit ito walang saysay? Kasi may totoong resulta na tayo. Mula sa halos parehong tanong, ilang buwan lang ang nakalipas. Nagpatakbo sila ng mga survey sa buong Ukraine. Kung saan tinanong nila ang mga Ukrainian. Sinusuportahan mo ba ang pagsali sa Russia? Literal nilang tinatanong ang mga bagay na ito at alam natin, mula 2,000 at 13 sa huling survey na ginawa nila. Nakasama ang Crimea. Ang pinakamalaking bilang doon ay, sa tingin ko mga 40%. 1% ng mga taga-Crimea ang nagsabing oo. Gusto naming mapabilang sa Russia. Hindi lahat, pero iyon na ang pinakamataas na porsyento sa Ukraine. Sa Luhansk, sa tingin ko, mga 30 o parang ganito. Sa Donetsk, 25 iyon, pero biglang bumaba sa single digits. Mas lalo pa itong bumababa pagpapunta sa gitna at kanluran. At muli, meron ako nito, meron din akong datos para dito. Kaya alam natin, sigurado, na kapag malayang tinanong at malayang naipahayag ng mga tao ang kanilang pagpili, 41% sa Crimea ang nagsabing, oo, gusto naming sumali sa Russia at bigla na lang silang naglabas. Hindi ko na maalala ang bilang. 70. 70 mahigit na porsyento raw ang hindi na makapaghintay na maging miyembro ng Russian Federation. Walang saysay yon. Kaya walang kumikilala sa referendum na yan. At saka, hindi ko alam kung tama ang pagkakaalala ko, pero parang dalawa lang ang pagpipilian nila. Parang maging independyente or sumali sa Russia. Wala silang option na parang, Isa pa yung interesting, oo. lahat ng referendum, yung tinatawag na referendum na pinapatakbo ng mga Ruso, laging may tanong na, gusto mo bang maging independyente? Palagi nilang ginagawa ito, pero may dahilan kung bakit. Sa ilalim ng konstitusyon ng Russia, hindi sila pwedeng mag-annex ng mga teritoryong pagmamayari ng iba. Kaya, kailangan muna nilang legal na kilalanin ang pagiging independyente ng mga teritoryong ito. At saka sila kikilos, i-annex ito. Ganon din ang ginawa nila sa Donetsk at Luhansk. Tandaan, bago magsimula ang digmaan, agad nilang kinilala ang independensya ng mga ito, parang mahika, para ma-annex pagkatapos. Ginawa rin nila ito sa referendum sa Kherson at Zaporizhia, kung saan tinanong nila tungkol dito. Isang legal na kalokohan lang ito sa konstitusyon ng Russia, na kailangan mo munang maging independyente bago kanila annex. Kaya itong ideya na ito. At may ilang tao, tulad ni Mirshama, na laging gustong ipunto na, hindi naman talaga nila balak i-annex ang mga iyon. Kita mo, kinilala nila ang kalayaan. Kalokohan yon. Isa lang yon sa mga hakbang
Isang kinakailangang hakbang para sa aneksasyon, di ba? Gaya ng ginawa nila mismo sa Crimea at ganoon din doon. Sinabi ng punong ministro pagkatapos, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang makinig sa mga Europeo. Dahil sinabi ni Merkel na huwag gumamit ng puwersa sa Crimea. Kami, mga Europeo, ay tutulong sa iyo sa problemang ito. At muli, kung may kakayahan, ang mga Ukrainians na harapin ito sa hindi ko alam sa militar na aspeto dahil mayroon ng presensya ng mga Ruso noon at medyo malakas na iyon. Hindi ko alam, pero hindi nila sinubukan. Kaya't naging kawili-wili ang kasong ito. Noong naganap ang annexation, nagsulat ako ng serye ng artikulo. Makikita mo ang mga iyon sa akademikong website ko tungkol sa posibleng mangyari pagkatapos nito. Ipinadala ko ito sa Foreign Affairs at maraming publikasyon pero walang tumanggap. Kaya naiwan lang ito sa aking website. Sinabi ko, tingnan mo, walang tutulong sa Ukrainyano. Nabawiin ang Crimea gamit ang puwersa at malamang hindi rin nila kaya. Kaya sa totoo lang, wala na ang Crimea. Gayunpaman, ang mangyayari ngayon ay gagamitin ng mga Ruso ang eksaktong parehong taktika para sa timog at silangang Ukraine. Kaya kailangan nating mag-alala tungkol dito. Lulusubin nila ito, gagawin nilang magulo, at gagamitin nila ito bilang panakot para pilitin ang bagong gobyerno kapag nabuo na sa Kiev na sumunod sa kagustuhan ng Kremlin. Pananatiliin nilang bukas ang sugat na ito. Kaya kung hindi kayo makikinig, palalalain pa namin ang tensyon. Magkakaroon ng labanan doon at kung magpapakabait kayo, babawasan namin ang galaw ng mga proxy namin. Tama, gagawin nila ito hanggang sa bumalik ang gobyernong Ukrainyano sa tamang polisiya na gusto ng Kremlin. Sinabi ko na, ito ang problema. Gagamitin nila ang dahilan na ipagtanggol ang mga nagsasalitang Ruso at etnikong Ruso. Palagi nilang ginagamit ang parehong dahilan. Palagi silang nagpoprotekta. Oo, palagi silang may pinoprotektahan. Tulad ng mga Kristiyano noon sa Imperyong Ottoman. Sa parehong paraan, nilulusob nila ang mga sigalot at sinusubukang magsimula ng digmaan doon. Kaya ayon, interesante ito. Maraming pagkakatulad si Putin at Pedro ang dakila na hinahangaan niya. Pakiramdam ko totoo ito lalo na sa ilang podcast tungkol sa kasaysayan. Isa pa itong podcast dahil interesante ang pagkakatulad. Lalo na kay Pedro ang dakila, nakilala bilang ang taong bumalik sa Russia, ang mga teritoryong nakuha niya, Well, ang dakilang tagapagbalik. Kaya si Putin, oo, talagang nakikita niya ang sarili niya. Magkakaroon tayo ng podcast sa hinaharap, kaya siguraduhin ninyong mag-subscribe kayong lahat. oo, ang ideya ay susundin ng mga Ruso ang ganitong polisiya. Nasulat ko na ito noon sa aking website na may petsa. Sa tingin ko, noong Marso pa bago nangyari ang mga bagay, kahit sa silangang Ukraine, at sinabi ko, sige, kaya kung gagawin nila ito, sa tingin ko malamang nalalaban ang mga Ukrainians kaysa sumuko sa mga Ruso. Iyon ang hula ko at may pinagbabasehan ako. 4 na taon akong nanirahan sa Ukraine, sa Kiev, noong bahagi pa ito ng Soviet Union noong dekada 80. Naaalala ko pa kung ano ang sinasabi ng mga tao kapag umaalis ka ng Kiev papuntang kanluran. Ako ay, nagsisimula pa lang pumasok sa paaralan. Parang elementarya. Para sa akin, oo. Noon hindi ko maintindihan kaya nakakatawa lang sa akin ang mga bagay na yun. Parang, tingnan mo itong mga atrasadong Ukrainyano. Mahirap maintindihan ang mga sibilisadong Ruso dahil iyon ang nakasanayan mo. Saka mo lang mapapansin, teka lang, ito pala ang ibig nilang sabihin. Naaalala ko pa ang ilang ugali nila. At tumagal din ako noon sa Mariupol, na dating Zdanovi, isang saradong lungsod, kaya nakakatuwang balikan ng ilang gawi. Ano nga ulit yung sabi ng mga magulang ko noon? Karamihan sa mga kaibigan namin ay Ukrainyano, kaya tungkol sa usapan at ugali nila. Naisip ko, sige, lalaban ang mga Ukrainyano. Ano kaya ang mangyayari? Maaaring wala silang kakayahan na lumaban mag-isa, kaya sa huli ay mag-uudyok sila. Ang paglaban ay mag-uudyok. Mapapansin ng mga Ruso na hindi epektibo ang kanilang estratehiya. Kaya gagamit sila ng dahas at mag-iisa ang Ukraine sa pakikipaglaban sa kanila. Sinabi ko, sige, tama ito. Akala ko mula sa pananaw namin kung mahalaga sa iyo ang potensyal na demokrasya at ang hindi pagkapailalim ng Ukraine sa pamumuno ng Russia at ang pagtulong sa mga Ukrainian sa kanilang hangarin para sa sariling pagpapasya. Dapat magpadala ng tropang kanluranin sa silangang Ukraine dahil sila lang ang posibleng pagdudahan ng mga Ruso na barilin. Mahalaga ang salitang maaaring dito. Hindi ako sigurado kung gagawin nila dahil delikado ito. Sabi ko, walang gagawa nito, baliw yon. At walang tao sa kanluran na handa rito. Ayaw ng mga Ukrainyano at hindi nila gagawin. Kaya hindi na pinag-uusapan. Sinabi ko, dahil walang tamang gawin, dapat nating piliin ang marangal
at sabihin ito sa mga Ukranyano. Kayo na lang ang bahala, kaya mas mabuti pang makipagkasundo na kayo sa mga Ruso. Malamang. Tama ba? At sinabi ko, hindi rin natin gagawin ang marangal na bagay. Ang gagawin natin ay yung palagi nating ginagawa. Sasabihin naming sinusuportahan ka namin at maglalabas ng magagarabong pahayag. Pero nung nagkagipitan, iniwan sila ni Sheffield, gaya ng ginawa natin sa mga Kurds. Iniwan din natin ang mga East German, Czech, at Hungarian. Marami na tayong iniwang tao sa ganitong paraan. Ganyan talaga tayo sa negosyo, kaya sabi ko, ayun na! Malamang ganon din mangyayari. Maniniwala silang hindi sila nag-iisa. Kaya mas malamang na lalaban ang mga Ukrainian na magdudulot ng gulo. Sa madaling salita, mabibigo ang plano ng mga Ruso at magkakaroon ng digmaan. Sabi ko, una, magkakaroon ng no man's land. Sa madaling salita, magkakaroon ng gray zone sa silangang Ukraine kung saan hindi aangkinin ng mga Ruso pero hindi rin ito makokontrol ng mga Ukrainians. Gaya ng ginagawa nila sa South Ossetia, Abkhazia at Transnistria sa Moldova. Pareho lang ba ang estratehiya nila? Totoo. Sinubukan ng mga Ruso ang kanilang estratehiya. Pinadala sina Girkin at mga kasama para mag-infiltrate. Pinondohan, inarmasan, at sinanay sila ng mga Ruso. Nag-recruit sila ng maraming lokal na tao at pumunta sila sa Odessa. Pumunta sila sa Kharkiv. Pumunta sila sa Donetsk. Pumunta sila sa Luhansk. Sinubukan nilang kontrolin ang sentral na administrasyon at hikayatin ang ilang lokal na seguridad na tumulong. Pinalayas sila mula sa Odessa na may ilang nasawi. Alam ng mga tao ang tungkol sa kasong ito. Ito ang pinakakilala. Pinalayas sila sa Kharkiv pero nagkaroon ng pwesto sa Kramatorsk, Sloviansk at Donetsk. Dito ba nagsimula ang tinatawag ng mga Ukrainyano na anti-terrorist operation? Nagsimula silang gumamit ng puwersa para paalisin ang mga ito. Dahil sa puntong iyon, puro na mga siga ang mga ito. Binigyan lang sila ng armas ng mga Ruso, pero mabilis silang natalo. Kaya pumasok na ang mga totoong sundalong Ruso. Tinanggal nila ang insignia at iba pa. Pero alam para rin natin kung anong unit ang galing sa ang bahagi ng hukbong Ruso. Dumating sila gamit ang mabibigat na tangke, mabibigat na artilyerya. At dito nila naipataw ang dalawang pagkatalo sa mga Ukrainyano. Si Boltsova, ang pangunahing naging resulta ng Minsk Agreements 1 at 2. Pati na rin sa Minsk Agreements, Yulovisk-Debaltsev, natalo ang Ukrainyano sa dalawang mahalagang labanan. Kaya nagpasya silang i-freeze muna ang kasalukuyang kalagayan. Hindi natin kayang paalisin sila dahil tinutulungan na sila ng mga Ruso, kaya deklara tayo ng tigil putukan. Kaya pumayag sila. Ang kasunduan ay dapat may sapat na seguridad sa mga lugar na ito para sa malayang halalan. Gaganapin ang halalan ayon sa batas ng Ukraine at sila ang magpapasya sa estado ng mga teritoryo. Ito ay babantayan ng Office of the Student Council upang matiyak na ito ay lehitimo kaagad. Yung tinatawag na separatista na hindi naman talaga mga Ruso talaga sila. Ito ay isang kawili-wiling bagay. Nabasa ko na ang Russia ay parang ikatlong partido sa Minsk I at Minsk II. Hindi ito tungkol sa pagsuporta o paglaban sa isang panig. Nakakalimutan ng mga tao yon. Oo, nakakalimutan nila. Ayaw na rin nilang maalala noong sinalakay ng mga Ruso. At oo, ginawa namin to. At ngayon, magkakaroon tayo ng mga medalya tungkol dito. At bibigyan natin ng mga benepisyo ang mga tao dahil ginawa nila yon. Kaya parang inangkin nila lahat ng mga ginawa nila na alam na natin noon. Ibig kong sabihin, Alam natin kung saan galing ang mga taong ito. Kaya pinananatili nila ang katang-isip na ito. Tama ba? Sinasabi nilang interesado lang sila sa kapayapaan sa negosasyon. Pero ang totoo, may pinoprotektahan sila. Ganito na lang. Sinabotahin nila agad ang halalan. Hindi nila pinayagan ang mga tagamasid na pumasok. At sa totoo lang, tinakot nila ang mga ito. Naglabas ang Office of the Student Council ng maraming ulat na nagsasabing hindi namin kayang i-monitor ang kahit ano. Sa bandang huli, nagsimula na lang silang magpatakbo ng sarili nilang halalan. Hindi na ayon sa batas ng Ukraine. Sa madaling salita, para lang masigurong walang magtatagumpay dito. Dahil tandaan mo, ang layunin doon ay hindi para lutasin ang problema ng mga minoryang Ruso o anumang katulad nito. Ang layunin ay panatilihing bukas ang sugat na ito para makapagbigay ka ng presyon. Ayaw mong maging matatag ito mula sa pananaw ng Moscow. Gusto mong magawa mong dagdagan ang presyon kapag kinakailangan. At kaya naman ang mga Ukrainyano. Sa madaling salita pagkatapos ng 1.5 taon, kaya ang una, nasa 14,000 ang namatay sa loob ng 8 taon. Karamihan sa kanila sa unang 1.5 taon. Dito nagsimula ang aktibong labanan. Pagkatapos nito, halos humupa na ang labanan. Sa huling 2 taon, bago ang pananakop, halos walang namamatay na sibilyan. Ilan lang kada taon, at madalas dahil sa mga mina. sa madaling salita, Ganyan ang nangyari.
Natira na lang ang militar. Sinelyuhan ng mga Ukrainians ang linya ng kontrol, pinahusay ito, at hinayaan na lang ang ibang lugar sa sariling kapalaran. Hindi nag-invest ang mga Ruso. Sinara nila ang mga minahan, kaya bumagsak ang lugar at ekonomiya. Maraming tao ang umalis. Karamihan sa kanila ay tumakas papuntang Rusya. Sa totoo lang, may iba ring pumunta sa Ukranya. Nawala ang mga tao sa lugar at tuluyang huminto ang pag-unlad. Kaya naman pumalpak ang kanilang estratehiya. Kaya sa simula ng 2,000 at 21 malinaw na kay Putin na hindi na ito gagana. Sinubukan pa rin niyang huling beses na impluwensyahan ang politika sa Ukraine gamit ang mga partidong pampolitika. Kaya noong nahalal si Zelensky, dala niya ang plataporma ng pagsasaayos ng relasyon sa Russia. Nagsasalita siya ng Ruso. Taga rito siya sa lugar na ito, tama ba? Siya ay mula sa Krivoji Kriverik at kaya siya ay nandoon, nahalal para, kumbaga, ayusin na natin ito ng tuluyan, tama ba? Sinubukan niyang kausapin si Putin, pero binalewala siya. Ayaw niya talagang kausapin si Zelensky dahil may hinihingi siyang konsesyon na di kayang ibigay nito. Gusto niyang kontrolin ang Ukraine at gawing parang Belarus ito. Ayaw ito ng mga Ukrainians. Lalo na matapos mawala ang Crimea at 8 taon ng labanan. Nagbago na ang opinyon ng marami tungkol sa kabaitan ng mga Ruso. Kaya hindi na ito pwede. Kaya, sa madaling salita, sumuko na si Putin sa pag-iisip na si Zelensky ay malinaw na sinubukan niyang takutin siya. Sa simula pa lang, hindi pumayag si Zelensky dito. Kaya hindi ito umubra. Nagsimulang magpondo si Putin gamit si Medvedchuk at mga kasamahan sa ibang partido at nagtayo sila ng sariling television station at iba pa. Noong tag-init 2021 sinara ng gobyerno ng Ukraine ang isang television station dahil patuloy itong naglalabas ng anti-Ukrainian at Russian propaganda. Kaya isinara nila ito at nagsimulang gumawa ng mga hakbang para tuluyang tanggalin ang partidong ito, Sige, na nakita nila bilang isang daluyan, pangunahing daluyan. At sa puntong ito, sinimulan nilang kumpiskahin ang ilan sa mga ari-arian ni Medvedev. At sa tingin ko dito na nagpasya si Putin, sige, kailangan na nating sumugal. Tapos na ang pagtatangkang maglagay ng pressure sa pamamagitan ng pagpapanatili sa Donbas. Alam mo, sa isang magulong kalagayan na hindi nagtagumpay. Hindi ko napilit ang mga Ukrainian na gawin ito. Nabigo rin ang pagtatangka kung bumuo ng ika-5 kolum. Yun lang. Ang mga Ukrainian ay mas matibay na pumapabor sa kanluran. Kaya tanging hayagang pananakop na lang ang paraan para mapanatili ang impluensya ng Russia sa Ukraine. At dito, nagpaplano sila ng blitzkrieg, malinaw na nagplano sila ng isang maikli at matagumpay na digmaan. Parte ulit, ang dahilan ay taliwas sa sinabi ng mga revisionist ng kasaysayan. Ngayon, may mga nagsasabi, gaya ni Angela Merkel, na sinadya niya ang Minsk para pabagalin lang at mapaghanda ang mga Ukrainians laban sa mga Ruso. Wala tayong ginawa pagkatapos ng Crimea. Nagpadala lang tayo ng mga kumot sa ngalan ng Diyos at nagbigay tayo ng ilang Stinger missiles. Si Trump, sa unang administrasyon ni Trump, nagbigay nga sila ng ilang javelins. Pasensya na, Stingers. Oo, yung mga javelins. Iniisip natin na kapag may ginawa ang mga Ruso, parang gerilya ang labanan dahil walang tatagal sa atake nila. Diba? Sikat ang Kiev in 3 days nila. Iyon talaga ang pagtatasa ng militar ng kanluran. Kaya inisip ng mga Ruso na mararating nila ang Kiev. Siguro hindi sa 3 araw. Baka 1 linggo. Mukhang gusto nila ulitin yung ginawa sa Crimea noong 2014. Mabilis na sakupin ang mga gusali ng gobyerno. May 2 bahagi ito. Una ay gusto talaga nilang aneksahin ang silangan at timog Ukraine. Makikita sa kanilang pagsalakay na layunin nilang sakupin at kontrolin ang mga teritoryong ito. Kaya ito ang tinatawag nilang Novorossiya, ang bagong Russia. Ayon kay Putin, ang mga teritoryong ito ay bahagi ng Russia. Kabilang ang Kharkiv, ang pinakamalaking lungsod na nagsasalita ng Russian sa Ukraine. Alam mo, bukod sa Kiev, kasama dyan ang Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Odessa. Kaya buong baybay ng Black Sea, baybay ng Dagat Azov, at mga rehiyon na katabi ng Russia. Mula simula pa lang, plano na nila ang aneksasyon. Ganito sila sumalakay. Kitang-kita ang balak nilang sakupin ang lugar. Inaasahan nilang kakaunti lang ang lalaban. Kaya nandyan sila ngayon para tiyaking manatili ito. Siyempre, gusto rin nilang alisin ang tinatawag nilang rehimen ng Kiev. Tama ba? Gusto nilang palitan ang gobyerno. Magpalit ng rehimen sa Kiev. Kaya nila inatake ang Kiev. Ang ideya ay mapaatras, mapatay, o mahuli si Zelensky. Tama? Magtatalaga sila ng puppet
na rehimen para gawing legal ang pagkuha ng mga teritoryong gusto ng mga Ruso at patahimikin ang natitirang Ukraine. Ang modelo doon ay Chechnya. Ganito ang ginawa nila sa Chechnya noong nagtalaga sila roon. Si Kadyrov, na dati ay isang mandirigma para sa kalayaan. Alam mo yon, pumapatay ng mga Ruso noong kabataan niya. Ngayon, siya na ang pinakamalaking tauhan doon. Pinapatakbo niya ito bilang satrapiya ayon sa utos ni Putin. At kaya, iyon ang ideya. Gagawa tayo ng gobyerno sa Kiev na umaasa sa atin. Malinaw na magkakaroon ng maraming di pagkakasundo, lalo na sa kanlurang Ukraine. Kaya ang gobyernong ito ay lubos na aasa sa tulong natin, lalo na sa militar na tayo rin ang magbibigay. Gaya ng Belarus, mananatili sila sa kapangyarihan gamit ang panunupil. Saka natin sasakupin at paghahati-hatiin ang Ukraine. Sa tingin ko, malinaw na ito talaga ang plano. At parang nakakalimutan ng mga tao ngayon na muntik na talaga nilang maisakatuparan ito, di ba? Talagang naghanda sila ng mabuti. Sinuportahan nila ng suhol ang tamang tao at na-penetrate ang ahensya. Kaya mabilis at madali silang umusad sa timog. Hindi pinasabog ng mga Ukrainyano ang mga tulay na pipigil sana sa pagtawid nila mula Crimea papuntang Ukraine dahil mayroon silang mapa ng mga minahan na nalampasan nila. Mahusay nilang naihanda ang kanilang mga traidor. Doon, ang mga nakipagsabwatan mula sa pananaw ng mga Ruso, sa silangan, sa Luhansk at Donetsk, mabilis na umatras ang hukbong Ukrainyano. Wala silang sapat na puwersa para harapin ito. At sa Kiev, napakaswerte nila na nakita nila ang mga helicopter. Kaya, sa madaling salita, dumating sila gamit ang mga helicopter mula Belarus. Nakita sila, at sa totoo lang ay lokal ang nangyari. Kahit wala pa ang karamihan ng puwersa, nagsimula na silang magpaputok at ipagtanggol ang paliparan. Alam mo yon? At sa bandang huli, nakuha ito ng mga Ruso. Pero naantala nila ito ng sapat. Kaya hindi nakapagpadala ng mga dagdag na puwersa ang mga Ruso para makapasok sa Kiev. Doon nila ipinadala ang mga hanay sa Kiev. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga Ukrainians na humingi ng dagdag puwersa. At nagawa nilang pigilan ang mga Ruso sa tarangkahan ng Kiev nang sila lang, ironic nga, halos sa parehong linya kung saan inihanda ng mga Soviet ang mga fortification laban sa mga Nazi. Para labanan ang mga Nazi, kailangan nilang gamitin muli ang ilan sa mga lugar na ito. Kaya, para sabihin ko sa iyo, sa puntong ito, noong nagsimula ito, inakala kong matutupad ang hula ko at iiwan natin sila. Dito ako nagkamali. Dahil dito, nagduda ang mga Ukrainyano at kanluran kay Biden na presidente. Dahil agad niyang desisyong hindi pababayaan ang Ukraine. At inorganisa niya ang tugon ng Europa. Sa tingin ko, malamang hindi ganito tutugon ang mga Europeo kung hindi dahil sa pamumuno ng Estados Unidos na naging suporta sa kanila. Alam nating ito dahil sinabi ng mga Aleman sa mga Ukrainyano, hintayin na lang natin ng ilang araw. Tingnan muna natin kung paano ito mauuwi at kung sino ang dapat kausapin. Nasa Kiev ba, inasahan ng lahat na tatakas si Zelensky at babagsak ang gobyerno. At ang mga Ukrainyano lang ang lalaban mag-isa. Lumaban silang mag-isa sa mga unang linggo. At nang mapigilan nila ang mga Ruso, saka lang sumang-ayon ang mga Europeo. Siguro ngayon na ang pagkakataon. Dapat na natin silang suportahan dahil mukhang kaya ito ng mga Ukrainyano. At nakakalimutan ng mga tao na muntik nang magtagumpay ang mga Ruso sa kanilang blitzkrieg. Hindi ito ganoon kasama ang pagkakaorganisa gaya ng gustong ipalabas ng mga tao. Sa pagbalik tatanaw, napuntahan ko ang ilang lugar noong lumaban ang mga Ukrainyano. At makikita mo pa rin kung gaano ito kalapit sa downtown Kiev. Talagang nakakabaliw. Oo, hindi. Kaya nga ang estratehiya ni Putin ay batay sa mabilisang tagumpay at pagpapalit ng gobyerno. Bahagi ng dahilan kung bakit siya nagkamali. Tama ang naging inaasahan nila sa timog at sumunod sa plano. Pero sa tingin ko, hindi nila inasahan ang reaksyon ng mga Ukrainyano. Nakakatuwa. Ang FSB alam natin na nagsagawa sila ng mga survey sa Ukraine bago ito. Dahil syempre, ginawa nila iyon. Sinusubukang alamin. Diretsong tinanong ang mga Ukrainyano, ano ang gagawin ninyo kung sakaling salakayin ng mga Ruso? Tama ba? At dumating para palayain ang Ukraine? Ituturing nyo ba silang mga mananakop? Mga tagapagpalaya? O parang neutral lang? Hindi karamihan ng Ukrainyano ang nagsabing ituturing nila ang mga ito bilang mananakop. Noon pa, sinabi ng mga Ruso na hindi nila ituturing ang mga ito bilang tagapagpalaya. Kaya kung titingnan mo, parang walang dahilan para asahan mong sasalubungin kanila ng bulaklak. Sinasabi na sa iyo ng sarili mong survey ito.
Pero may isa pang tanong ang survey. At ang tanong na iyon ay, kukuha ka ba ng armas para ipagtanggol ang Ukraine laban sa mga Ruso? Ang mga mananakop? At maraming tao ang nagsabing hindi. At sa tingin ko ito ang inaasahan talaga ng mga Ruso. Oo, baka hindi nila kami salubungin ng bulaklak, pero hindi rin naman kami lalabanan sa ngayon. May mga survey sa Europa at karamihan sa mga Europeo ay nagsasabing hindi nila ipagtatanggol ang kanilang bansa. At palagi kong sinasabi sa mga tao, tigilan nyo na ang paggawa ng mga walang kwentang survey na yan. Sumasagot ka lang ng haka-haka habang ligtas ka sa bahay mo. Hindi naman parang may sumasalaki sa bansa mo para agawin ang tirahan at patayin din ang mga anak mo. Magbabago talaga ang pananaw mo kapag naranasan mo ito. Walang kwenta ang tanong na ito. Pero tinanong pa rin nila at karamihan sa mga Ukrainyano ay nagsabing hindi. Sa unang mga araw ng matinding kagipitan, muntik nang buksan ng gobyerno ang bodega at magbigay ng armas sa sino mang gustong kumuha. Halika, ipagtanggol ang Kiev at ang iyong bayan. Napanood ko ang mga video mula sa iba't ibang lugar at bayan sa Ukraine kung saan nagtipon ang mga tao sa plaza. Parang binigyan sila ng armas, pero ginamit nila ito laban sa mga Ruso. Hindi para pabagsakin ang sarili nilang gobyerno sa Kiev. Dito ako nagsulat. Noong umpisa ng Marso, habang papalapit ang mga Ruso sa Kiev, sinabi ko na hindi sa tingin ko babagsak ang Kiev. Ang dahilan kung bakit iniisip kong magwawagi ang mga Ukrainyano ay dahil nang magkaroon ng armas ang mga tao, nilabanan nila ang mga Ruso, hindi ang gobyerno, at dahil dito, hindi mo matatalo ang buong populasyon. Hindi talaga iyon gagana. Kaya sabi ko, haharap tayo sa mahabang digmaan dahil baka mapigilan nila ang mga Ruso. Pero hindi pa ito matatapos. Hindi ganoon kadali. Sinabi ko, papasok tayo sa ikalawang Cold War, kung saan kailangang mahiwalay ang Europa sa Rusya. Kailangan nilang itigil ang enerhiya mula Rusya, magpalit ng pananim, at maglimit ng paglalakbay. Sa madaling salita, bababa ang isang bagong bakal na kurtina. At hindi pa tiyak kung saan ito bababa sa Europa. Bilang isang Bulgaryo, umaasa ako na sa pagkakataong ito, ang Bulgaria ay mapupunta sa kanlurang bahagi ng kurtinang iyon. Sinabi ko, darating ito at hindi maiiwasan kaya dapat tayong maghanda. Ang digmaang ito ang magtatakda. Sa siglong ito, kung paano natin aayusin at tugunan ito, ang magtatakda kung paano natin haharapin ang iba pang banta, tulad ng sa pananaw ng United States, China, halimbawa. At sa ngayon, mukhang iyon nga ang nangyayari mula noon. Kaya ang una, syempre, ay tungkol doon sa tawag ng 2014 dahil ginagamit iyon ng Russia ng madalas at maraming pro-Russian na account ang gumagamit ng tawag na iyon. Sabi nila, oh, may plano na ang kanluran palitan ang presidente, pero hindi naman talaga iyon ang pinag-usapan sa tawag. Pinag-usapan namin ng presidente kung sino ang magiging punong ministro. Maari mo ba itong ipaliwanag ng mas malinaw kaysa sa akin? Oo, wala na akong ibang maipapaliwanag pa. Si Yanukovych ay sinusubukan lang alamin kung paano siya makakaalis sa gulo na siya rin ang lumikha. At ang United States, pati na rin ang mga diplomat ng kanlurang Europa, ng European Union, ay sinusubukan nilang alamin kung paano mapipigilan ang karahasan at matiyak na hindi ito lalala. Layunin ng United States na pigilan ang karahasan sa kompromiso at panatilihin si Yanukovych sa kapangyarihan. Nagmungkahi ng mga pangalan si Yanukovych, kasunod si Nuland. Ginawa nila tulad ng ibang diplomat, pinag-usapan kung sino ang mas madaling kausapin ayon sa ating pananaw. At kaya ipapahiwatig natin sa dalawang panig kung sino ang magiging Alam mo, para sa atin. Katanggap-tanggap sa isang banda. Pero muli, desisyon pa rin nila ito kung paano nila gagawin. kapag sinabi mong doon, ang ibig mong sabihin ay ang desisyon ng mga Ukrainyano. O desisyon ito ng mga Ukrainyano na palaging nangyayari. Ganyan ang gawain ng mga diplomat. Alamin kung sino ang dapat kausapin at paano ito gagawin. At kapag gusto ng gobyerno, malalaman nila iyon. Itong mga ganitong uri ng gobyerno, gusto rin nilang magkaroon ng magandang relasyon sa mga Europeo at pati na rin sa mga Amerikano. Isa sa alang-alang nila kung sino-sino ang may mas makakanluraning pananaw. O kahit yung mga taong marunong mag-Ingles o mga ganitong bagay. Kaya normal lang talaga ang mga ganitong usapan. Wala kaming kinalaman sa pagpopondo ng kudeta o pagbabayad sa mga nagpoprotesta. Kalokohan at kabaliwan ang mga pinapakalat ng iba. Yan ang konteksto. Ang problema, syempre, ay yung mga Ruso na sumalo ng tawag at nagilik nito. Inilabas nila ito sa konteksto at binigyan agad ng ibang ibig sabihin. Dahil dito, marami ang nag-isip na patunay ito
na naghahanda tayo ng kapalit. Totoo na ang pamahalaan ng Amerika ay nagplano ng ilang kudeta sa kasaysayan nito. Walang tututol dito, pero hindi iyon kasama. Iyan ang punto. O gusto ko lang ipaliwanag sa mga nanonood. May mga protesta kaya gustong tugunan ng presidente ng Ukraine ang ilang kahilingan. Kaya nagbanggit siya ng mga pangalan para sa punong ministro. Papalitan niya, tama? Ganun ba nangyayari? Ibinigay niya ang mga pangalang ito sa amin at pinag-uusapan namin kung alin ang mas gusto nila. Yun lang ang nangyayari, hindi sila nagdedesisyon kung sino ang magiging susunod na presidente. Oo, pero ganun ang pagkakapresenta ng mga Rose. Oo, pupunta sila at ipapaabot ito sa magkabilang panig. Pagkatapos ay magpapatuloy pa rin ang dalawa. Hindi naman nila kailangang makinig sa Amerikano. Tama, baka mas mahirap ang sunod na tanong. Tulad ng sinabi mo, noong 1972, may mga pag-uusap na sa Russia tungkol sa pagsakop sa Ukraine o sa Crimea. Bakit pinirmahan ng Ukraine ang Budapest Memorandum noon? Anong pananaw ng Ukraine? Ipaliwanag hanggat kaya mo dahil tiyak mahaba ang sagot. Mahabang paliwanag yan, pero mabilis lang para sa nanonood. Pinirmahan ang Budapest Memorandum noong 1974, 2 taon matapos ito. Mali rin ang intindi sa Budapest Memorandum. Karaniwan, ang paraan ng paglalahad nito ay parang ang Ukraine ay may mga sandatang nuklear at nagpasya silang isuko ito kapalit ng mga garantiya sa seguridad ng kanilang teritorial na integridad. Hindi yon ang nangyari. Sa kasamaang palad, ang totoong nangyari ay wala talagang sandatang nuclear ang Ukraine. Isa yang maling tawag. Ang nangyari ay habang nagsimulang maghiwa-hiwalay ang Soviet Union, labis na nag-alala ang militar ng Soviet na baka mapunta sa maling mga kamay ang mga sandatang nuclear. Kaya may dalawang uri ng sandatang nuclear. Ang mga taktikal na sandatang nuclear at ang mga estratehikong sandatang nuclear. Ang mga estratehiko ay ang malalaking nuclear. Ang mga intercontinental ballistic missile yung mga inilalagay sa mga strategic bomber, mga ganitong klase. Para sa mga ito, may mga security code sila. At ang mga code na ito ay nasa Moscow. Wala talagang access dito ang mga Ukrainian. Maaaring mabasag nila ang code at mapagana ito balang araw. Pero sa ngayon, wala silang tunay na kontrol sa mga sandatang ito. Iba ang usapan sa tactical nuclear weapons. May libu-libong ganito sa Ukraine. Kaya bago pa man magsimula ang kalayaan, 1 taon bago ito, inilipat na ng militar ng Soviet ang mga nukes mula Ukraine at iba pang lugar. Tinipon ang mga ito sa Russia para hindi mapasakamay ng maling tao. Kaya sa mga usapang ito, wala nang taktikal na sandatang nuclear sa Ukraine. Ang natira na lang ay ang mga strategic na sandata at ilan sa mga delivery platform tulad ng mga strategic bomber na wala namang kakayahang gamitin ng mga Ukrainian. Wala silang code o katulad nito. Ibig sabihin, pagpasok ng Ukraine sa negosasyong ito, wala na silang sandatang nuclear. May potensyal silang makabuo balang araw, di ba? Maliwanag na may kaalaman sila. Ibig kong sabihin, gumagawa rin ng rocket sa Ukraine. Pero wala talaga silang sandatang nuclear o control sa mga ito. Tama? Uulitin ko, hindi ito yung maliliit kundi yung malalaki. Alam mo na, hindi mo pwedeng paputukin ang intercontinental ballistic missile na abot kalawakan sa ilang kilometro lang. Kasi babalik ito mula sa taas. Sa pananaw natin, ang ginagawa natin ay sinusubukan nating kumbinsihin sila na isuko ang posibilidad na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Bahagi ng problema ay nandyan. Kung hindi nila gagawin ito, magiging potensyal silang puwersang nuclear na hindi naman totoo. Napakadelikadong sitwasyon yan dahil magkakaroon ng malaking dahilan ang mga Ruso para subukang makialam. Upang hindi paganahin ang mga ito gamit ang puwersa, maaaring sa unang pag-atake, tama? Ito ang tawag dito sa mga pag-aaral tungkol sa pagpigil. Ito ang tinatawag na first strike advantage. Ang first strike advantage ay nangangahulugang kung ako ang unang umatake sa iyo. May tsansa akong hindi paganahin lahat ng nuclear arsenal mo kaya hindi ka makakaganti. At kapag mayroon kang hindi gumaganang kakayahang nuclear tulad ng sa mga Ukranyano o kakaunti lang ang iyong mga sandatang nuclear, vulnerable ka sa ganitong sitwasyon. Pag marami kang kalaban, gaya ng ginawa ng mga Ruso. Kaya alam natin, iyan ang dahilan kung bakit noong panahon ng Cold War, parehong panig ay nag-develop ng tinatawag na second strike capability, na ibig sabihin, kaya kong tiisin ang unang nuclear strike at magkakaroon pa rin ako ng sapat na puwersa na matitira para makaganti ng isang malakas na strike na magiging mapaminsala. Wala kang insentibo umatake at di mo rin matutulungan sarili mo. Ito ang ideya ng mutually assured destruction. Kaya ilalagay mo ang Ukraine sa mahirap na sitwasyon dahil wala silang nuclear na armas. Ngunit maaaring magkaroon sila nito. Kaya napakadelikado kung paano ito haharapin ng mga Ruso. Tama ba? Maaaring sila pa ang unang gumamit ng dahas dahil pinipigilan nila ang Ukraine sa nuclear na armas.
makakakuha sila ng simpatiya sa buong mundo. Kaya kasama ito sa kanilang plano. Alam ito ng mga Ukrainian. Nawala talaga silang sandata. Hindi ito tulad ng kapag inatake mo kami ngayon, kaya namin ipagtanggol ang sarili gamit ang nuclear na sandata. Kaya ang buong punto ay kapag nakipagnegosasyon sila, wala talaga silang masyadong maipapanagot o maipagpapalit. Nasa napaka-vulnerableng posisyon sila kaya't napakapangit ng kasunduan na nakukuha nila. Yun lang, ang Budapest Memorandum ay palabas lang. Alam na rin nila ito. Gaya ng mga Soviet na hindi naman tanga nang nakipagnegosasyon sila tungkol sa NATO, hindi rin tanga ang mga Ukrainian nang nakipagnegosasyon sila sa Budapest. Mahina talaga ang posisyon nila. At mahina rin ang nakuha nilang pangako. Sa totoo lang, sobrang hina nito. Isa sa mga pangunahing negosyador dito ay ang dating presidente ng ito'y pinirmahan. Ang sabi niya, wala naman tayong napala dito. Sinabi niya, kung pumasok bukas ang mga Ruso sa Crimea, walang pipigil sa kanila. Alam na nila, pero wala silang magawa. At ang totoo, oo, ibinenta nga ng mga Ruso. Alam mo, sina Blair at Clinton, syempre, ibinenta rin nila ito bilang malaking tagumpay at mga garantiya sa seguridad. Pero memorandum lang yon na wala naman talagang nagarantiya ng kahit ano. Kaya kailangan nating tandaan ito kapag pinag-uusapan natin ito. Bakit? Pumayag ba sila? Alam ng mga Ukrainyano na hinaharap nila ang mga isyong ito laban sa mga Ruso. Kaya sinubukan nilang makipagkasundo para makatulong, pero mahina ang posisyon nila. Sigurado ako na may isa pang bahagi na sa tingin ko, mas naghihirap ang ekonomiya ng Ukraine kaysa sa ekonomiya ng Russia pagkatapos ng pagbagsak ng Soviet Union. 60% ng gross domestic product ang nawala or parang ganon nung dekada 90. Oo, malamang nakaapekto rin yun, di ba? Na parang gusto nilang makipagkalakalan sa buong mundo. Oo, gusto naming makipagkalakalan sa buong mundo. Ang ideya noon, sabi namin, kung gagawin mo ito, ang kami, ibig sabihin ang United States. Kung gagawin mo ito, bibigyan ka namin ng maraming pera Alam mo, para mapasok sa ekonomiya ninyo. Ganyan talaga plano nila. Nariyan agad ang benepisyo. di ba? Sa huli, nagawa nila ito ng perpekto. Sa tingin ko dito na muna natin tatapusin ngayon dahil may bago akong balita. Gagawin ulit natin ito. Nakita ko it at alam kong magiging maganda ang podcast na ito. Yung mga tweet mo ay hindi lang para sa engagement, kundi talagang nakaka-eduka. Kahit na 3 taon na mula nung pagsalakay na to, higit 3 taon na, may mga natutunan pa rin akong mga bagay na hindi ko pa naririnig dati. Ilalagay ko ang Twitter link mo sa ibaba, siguradong bisitahin nila yon. May iba pa bang link na dapat ilagay? Wala naman, ibig kong sabihin, yung blog site ko ay slanshov.org. Isasama ko rin yon pero mukhang mas aktibo ka sa Twitter. Oo, mas aktibo talaga ako sa Twitter.